Ang pagpaparangal sa Diyos ay pangunahing gampanin ng isang mananampalataya. To honor God is our basic duty as Christian faithful. Ito po ay napakahalaga. Yung ang Diyos ay parangalan natin. Unang-una na, sapagkat tayo po ay nilikha ng Diyos. Mga pinakamamahal, huwag nating kakalimutan ito. Tayo ay nilikha ng Diyos. Kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, kung hindi dahil sa kagandahang loob ng Diyos, at kung hindi dahil sa plano ng Diyos, hindi tayo lilikhain ng Diyos. That is why it is a basic attitude of a creature to honor His Creator. Parangalan natin ang Diyos sapagkat nilikha tayo ng Diyos. Kaya yung isang taong nakakalimot magparangal sa Diyos ay isang taong nakakalimot na siya'y nilikha ng Diyos. At napakalaki pong trahedya kapag kinalimutan ng isang tao na siya'y nilikha ng Diyos. Pero tayo ay nagpaparangal sa Diyos hindi lamang sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos. Tayo din ay nagpaparangal sa Diyos sapagkat tayo araw-araw ay binibiyayaan ng Diyos. Why should we honor God? It's not only because we are created by God. We should honor God because God sustains us. Ito po ang buti ng Diyos. Ito ang bait ng Diyos. Noong tayo ay likhain, hindi tayo iniwan ng Diyos pagkatapos na tayo'y Kanyang likhain. Bagkus, pinanatili niya ang ating pag-iral. Hindi po katulad nating mga tao, no? Kalimitan ho, pagkatapos nating gumawa, iniiwan na natin yung ating ginawa. Halimbawa, ikaw ay nagtanim ng halaman. Pagkatapos magtanim ng halaman, iiwan mo na. Siguro, babalikan mo na lamang kinabukasan para ikaw ay magdilig. Kapag ikaw ay gumawa ng lamesa, pagkatapos gawin, iiwan mo na. Ipagbibili mo na. Ang Diyos iba, noong tayo ay likhain, hindi tayo iniwan ng Diyos, na natili ang Diyos sa atin. God did not simply create us. He is sustaining us every day. God is sustaining us every day. And so we have to honor Him. Parangalan natin ang Diyos sapagkat nilikha niya tayo at pinananatili niya tayo. Kaya tayo po ay nagpaparangal sa Diyos sa ating salita, sa pamamagitan ng ating buhay at ng ating gawa, ganoon din sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. Katulad po ng ginagawa nating pagdiriwang na ito ng banal na misa, tayo po ay nagpaparangal kay Jesus. Huwag po ninyong mamaliitin itong ginagawa niyong pagsimba. Ito po ay napakahalaga. This is our basic attitude before God. We are honoring Him. We are worshiping Him. Kasama na po kayong mga nanonood sa ating Facebook Live at nakikinig sa radio station ng Archdiocese ng Lipa, wherever you are. Together, we are honoring our God. Ito po yung maganda na makita natin kay Jesus sa mabuting balita ngayon. Si Jesus din ay nagpaparangal sa Kanyang Ama. Ito yung sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Siya'y nagpaparangal sa Ama. Ano yung panalangin ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, Ama, parangalan mo ako kung papaanong ikaw ay aking pinararangalan.
sa makatuwid mga pinakamamahal, mayroon tayong matututunan kay Jesus kung papaano natin maaaring parangalan ang Diyos. At nais ko pong ituon yung pagninilay natin sa isang binabanggit ngayon ng mabuting balita. Ang sabi po ng mabuting balita ngayon, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Papaano pinarangalan ni Jesus ang Ama? Ang sabi ng mabuting balita ngayon, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. I have accomplished what you want from me. My dear brothers and sisters, to accomplish what God wants from us is honoring Him. Gusto mong maparangalan ang Diyos sapagkat ikaw ay nilikha niya at sapagkat pinananatili niya ang pag-iral at buhay mo? Gusto mo siyang parangalan? Ito yung itinuturo ni Jesus. Gawin mo ang ipinagagawa ng Diyos. If you want to honor God, make sure that you accomplish what God wants from you. If you want to honor Him, make sure every day you accomplish what God wants from you. Kaya alam niyo po, tuwing umaga, maganda po na pagkatapos nating makapagdasal, makapagpasalamat sapagkat tayo ay nagising at tayo ay pinagkalooban ng bagong buhay. Maganda po na tuwing umaga palagi nating itatanong sa harapan ng Diyos, Lord, what is it that you want from me today? Panginoon, ano pong gusto nyo ngayon sa araw na ito na gawin ko? Pero kayo po ay mag-iingat sa pagtatanong sa Diyos sapagkat ang Diyos ay magpaparamdam sa iyo. When you ask God, Lord, what is it that you want from me today? Make sure that you have an open heart because God will make you know what He wants from you. Kaya kapag ikay nagtanong sa Diyos, Panginoon, anong gusto mo sa akin ngayon? Babalik sa iyong alaala, may kaaway ka nga pala. Sasabihin ng Diyos, patawarin mo na. Ang tanong, kaya mo ba? Kapag ikay nagtanong sa Diyos, Panginoon, anong gusto mo sa akin ngayon? Maalaala mo, may kasamaan ka ng loob. Ipaparamdam ng Diyos sa iyo, unawain mo na. Pagbigyan mo na. Magpakababa ka na. Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kapag ikay nagtanong sa Diyos, Panginoon, anong gusto mo sa akin ngayon? Makikita mo yung mga kasalanan mo, yung mga pagtalikod mo sa Diyos. At sasabihin sa iyo ng Panginoong Diyos, anak, iwan mo na yan. Anak, magbalik loob ka na sa akin. Anak, lakasan mo ang iyong loob. Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo ba? At babalik tayo sa pinagninilayan natin na ipinakita ni Jesus. Kaya mo ba na tunay at ganap
na parangalan ang Diyos sa iyong buhay. Kaya mo ba?